yan, may mga, kung kita nyo, paakyat yung mga ano, paakyat yung mga sasakyan. So pwedeng give time hanggang sa makaangat sila lahat para di kayo mabitin kalagitnaan. Tapos primera na kayo dito sa baba, and then paandarin nyo siya, maintain nyo lang yung speed nyo. Give it time na makatagos lahat ng mga sasakyan sa taas, para if ever sabihin natin mabitin kayo dito, at least dito na kayo sa outer portion, nandito kayo sa parang palabas na part. So from here, pwede na kayo mag clutch control, tapos release. Pero ito yung mataas na part ng balakbak, tawag dito, balakbak. So dito, pagka-akit kayo guys, huwag nyong bibitinin ng sasakyan, weluhan nyo, kasi medyo mataas to, lalo tong pa-curve na to pag pa-akit kayo. Pag dumadaan ako dito ng Vios, hindi ko siya binibitin. Bago malobat ang ating phone, ito 1.5, bitinin natin siya 1K. So magpe-pedal cam ulit tayo guys, barefoot pala. Buwan ko. Or dahil lang pala. Okay, let's go guys. Saan tayo? So wala naman ako nalimutan. Kaya natin magtipid ng diesel na yan. Yung last time, ang bigat kasi nung pa ako sa gas pedal. Nakita ko yung sa leaves ng Montero, kumpleto yung limang sabi, iyak ka talaga eh. So hindi pa rin ayos yung reverse cam natin guys, hindi ko pa rin siya napapacheck. Ano pa rin siya. So one thing pala na meron ako nalimot guys. So mapapansin nyo, meron yung tinuturo sa lalo sa mga baguhan na ito yung pinaka tinuturo ng mga driving instructor kapag baguhan ka sa uphill. Yung i-release mo muna yung clutch mo to parang pupunta ka ng bandang half clutch, tapos by the time na magre-release ka na ng brake, pakita ko sa inyo, ito mamaya papakita ko, is tatapa ka na na-accelerate para konting movement na lang. Konting movement nyo na lang, nasa bite point area na kayo nung sasakyan. Ngayon, applicable siya kung baguhan kayo, tapos siguro hindi naman kayo masyadong nakaka-encounter ng uphills, ganyan, hindi kayo yung tipong nabibitin lagi or what, unlike sa case ko. Okay siya yung ganun. Kasi nalimutan ko na rin yun, kasi nung unang nagdadrive ako, yun din yung tinuro sa akin, half clutch din. So ito, for example dito, pakita ko lang sa inyo bakit tayo. So mauuna to, ganyan, and then konting kung mapapansin nyo, inangat ko na yung paa ko sa clutch, tapos konting movement na lang magba-bite point na ako. Pero ang gagawin ko nyan, mabilisan pa rin, mabilisang release sa
brake tapos ganun. So pwede yung ganun, ano. I mean, applicable pa rin naman siya sa mga ganung situation, ano. Kumbaga parang another method yun. Another method yun sa kapag ka nasa full stop kayo, full stop uphill, na i-prepare nyo na dati yung ano, yung clutch nyo to bite point. So, may pupuntahan tayo, guys. I just wanna emphasize yung sa pag half clutch natin, hindi yan babarang, no? Hindi yan yung binababad natin na kunwari nasa hanging position kayo na parang binababad-babad nyo. Hindi siya recommended, guys, kasi kapag ka ginagamit yung pag half clutch para lang ihang yung ano, yung sasakyan, it's a bad habit kasi dun na-wear out yung clutch natin, especially sa mga traffic. Mas better na, like I always said, mas better na ano, hayaan nyo muna yung sasakyan sa harap nyo is umabante ng medyo malayo, tapos saka kayo mag clutch control para at the same time ma-release nyo yung clutch, tapos makago na kayo. Ngayon situational siya, no? Minsan kahit ako, kasi aminado naman ako, minsan napepersa ako na magganon, especially pag mga ano, yung talagang sobrang traffic, bumper to bumper. Although hindi ko siya madalas gawin kasi as much as possible ine-eliminate ko yung ganung style ng ano, pag drive sa uphill, lalo't yun nga nakaka-wear out siya ng clutch. So pagka paminsan-minsan okay lang, pero yung parang magiging habit mo siya na lagi nakikipag bumper to bumper ka, tapos ganun yung gawain mo, hinahang mo yung sasakyan mo sa half clutch, bite point, as uphill. So it's stressful yun sa clutch, no? Kasi ang turo ko naman sa inyo about sa pag half clutch and bite point, mabilisan lang yan. Kumbaga parang ginagamit lang natin yan sa mga bitinan, sa mga situation na yung mabilisan lang, kumbaga. Kasi ang goal lang naman dyan is, kaya tayo nag-half clutch is yung kunwari na-lose power tayo sa uphill or di kaya traffic, tapos dahil ang bagal nung galaw, medyo nabitin ulit, pero gumagalaw yung movement ng traffic, gumagalaw yung mga sasakyan sa harap mo. Ideally, ang pinakamagandang gawin dun is mag-stop ka, para yun, timpla ka na lang ulit. Stop, timpla ka, mag-safety ka, mag-handbrake ka, kung ano yung diskarte mo. Pero meron yung iba, like us, yung mga driver sa Baguio, mabilisan. So yun, dun pumapasok yung ano, dun pumapasok yung pag half clutch ano namin, bite point. Pakita ko ulit sa inyo yung method na tinuturo ng mga kasi ito, natutunan ko rin to, nakalimutan ko na lang din eh. So nung sa Corolla ko nun, parang ano niya na, pero ewan ko, hindi ko alam kung okay siya or safe siya, pero technically hindi naman nagagasgas yung ano eh, kasi ang ginagawa mo is pinaprepare mo lang naman siya sa half clutch eh. And hindi mo siya pinapatagal, like hindi siya yung tipong ang tagal mong nasa half clutch bago ka tumapak sa pedal. Kumbaga parang preparation lang na i-release mo siya to half clutch na malapit ka na, tapos by the time na i-release ka na sa brake para di ka umatras, konting movement na lang, tapos itatapak ka na sa gasolina. Ito na ako yata umikot. So yun, kapag ka ideal siya, no, kapag kabaguhan ka. Pero syempre, like for example, ang dinadrive mo is talagang sasakyan mo naman,
eventually magagamay mo rin kasi yung ano yun, magagamay mo rin naman yung bite point ng sasakyan niyo. So okay na sa'yo yung mabilisang timplahan. Pwede ka na mag-opt-in sa ganun. Kasi mas magagamit mo siya, especially kapag ganun nga, traffic uphill tapos palagi mo siyang na-encounter. So iba lang yung efficiency or bilis ng mabilisang rektahan, bite point tapos timpla ng clutch as compared sa yung prepare mo muna. May konting delay pero it's still same concept. Kasi tanda ko ginagawa ko yan sa Corolla ko. Pero ewan ko lang kung ano no, kung may pangit ba na effect yung ganun. Usapang ano pala tayo guys, gasolina. Pag tipid mode, diesel max. Na-notice ko yung different, ewan ko siguro dahil lang sa kotse ko na dahil naka-remap ko. Kaya mas may potential siya. Pero napansin ko kasi kapag naka-turbo diesel ka, iba yung hatak niya, iba yung pag yung sa mga ano, kumbaga parang mas responsive siya yung makina mo as compared pag naka-regular diesel ka lang. Yung turbo diesel, iba yung ano niya, hatak niya. Mas maganda siya. Yun nga lang, mas mahal. Most of the time city drive lang naman. Ito lang gamit ko, diesel max. Okay, off we go. May susunduin ko lang yung pamangkin ko guys. May pupuntahan tayong matarik na part ng Bakaki. Taga Baguio dyan. Ano nyo, sa Bakaking na part din, daming ano dyan. So dadaan tayo dito sa ano, daanan natin tong Swelyo. Pakita ko lang sa inyo, sa mga di familiar dyan, kunwari galing kayo ng ano no, malapit kayo sa Marcos, tapos gusto nyo mag-Kenon Road, babiyahin na kayo pababa. Like dito malapit kayo sa Marcos, dito sa part na to, itong Petron Marcos. Dito tayo sa Petron ngayon. So kunwari malapit kayo sa Petron Marcos. Ito lulusutan nyo tong Balakbak. So dalawa yun, di ba? Dalawang arko. Right arc, tapos left arc. Dito kayo sa left arc. And kung gusto nyo makaiwas ng traffic, kunwari ayaw nyo dumaan dun sa Marcos kasi rush hour or what, peak season, pwede kayo dumaan dito. Kasi ang labas nyo na ito, may labasan dito na Camp 7. Tuturo ko lang. Although hindi tayo dadaan dun, pero ang labas mo dito, pagka nag-right ka mamaya, nasa ano ka na, nasa tawag mo dito. Pag lumabas ka doon, pag umexit ka na dito, nasa Camp 7 ka na, yung satellite market ng Camp 7. So next na nun is Camp sunod na yun, Kenon na yun, yung pasukan ng Kenon. Medyo matarik lang yung daan dito, pero okay naman, tolerable naman siya kahit anong sasakyan naman kaya naman. Tsaka hindi kasi traffic dito eh. So kung gusto nyo makaiwas ng traffic, pwede kayo dumaan dito pagka ang daan nyo is Kenon Road. Kaya natin magtipid mode ngayon. Pero minsan maano kayo, madedebon nyo kung umapak eh. Nakakainis. Umumugtuloy sa diesel.
sorry guys. Umuusog yung ano natin. So ito, pa-uphill tayo. So prepare ko na second gear bago umangat. Lobat pa nga, pagbihira. So sorry guys, di ata abot to. Sana umabot hanggang doon sa kahit pagdating man natin. So mapapansin nyo dun, ewan ko lang kung napansin dito sa pedal cam, bago ko pumunta ng ano, nung awit. Sorry, umusog yung ano natin, camera natin. Bago ko umakyat dun sa matarik na part niya, ano na, from 4th gear, lumipat na ako ng ano, so downshift to 3rd gear, downshift to 2nd gear. Tapos medyo nag-rev match ako dun kasi alam kong may momentum ako eh, so mag-jerk yung sasakyan kasi dun kapag ka direkta ko naman siyang release ng clutch sa 2nd gear. So medyo nag-rev match ako dun para paakit pa lang ako na i-prepare ko na yung sasakyan. Kumbaga hindi na siya mabibiting in the middle of ano, sa kalagitnaan ng matarik na kalsada na yun. Ganun yung ginawa ko. So same sa kahit sa Vios ko nun, kapag ka nasa high gear ako, tapos approaching ako ng matarik, i-ano ko na siya, i-downshift ko na siya hanggang sa kahit hanggang first gear eh. Pero usually pagka ganun, nasa patag ka pa lang, di ba? Slow down ka na lang. Hindi yung parang ano. Ngayon kung may buwelo naman, kasi kanina hindi ko siya pwedeng rektahin ano, may buwelo kasi may kasunod ako eh. May kasunod na sasakyan eh. So kahit buweluhan ko siya, pagka umabot agad ako dun sa dulo, eh siya, hindi natin alam yung pacing niya kung mabilis siya o mabagal. Eventually, mabibitin ako. Okay lang kung maluwag eh. Sige, ituloy nyo yung kunwari, nasa tercera kayo. Tapos may buwelo naman kayo paakyat. Tuloy nyo lang. Pero may kasunod ako eh. So, alam ko mabibitin ako dun kasi kailangan ko ng buwelo kapag ka nasa tercera ako. Kaya, downshift na lang ako. Tapos, nagtoko naman. Steady lang sa steady lang ako sa second gear. Hoy! Wait na. Yun lang to, umuusok ng ganito. Ang last na sinetup ko naman to. So what if it's the other way around guys? Gusto nyo naman dumaan ng Marcos Highway. So ito lang din dadaanan nyo. Pero ito yung mataas na part ng Balakbak, tawag dito, Balakbak. So dito, pagkaakit kayo guys, huwag nyong bibitinin ng sasakyan, buweluhan nyo kasi medyo mataas to, lalo tong pa-curve na to pag paakit kayo. Pag dumadaan ako dito ng Vios, hindi ko siya binibitin. Saka wala namang gaanong traffic dito, hindi ganun ka-traffic dito, maluwag kadalasan dito kasi hindi naman siya ganun lagi dinadaan. So kung gusto mo makaiwas ng traffic, di ka nadadaan ng BGH or what, pwede ka dumaan dito. Tapos ang pupuntahan mo either Suelyo or Suelyo pa Bawang La Union, ganyan, or di kaya papunta ka ng Marcos Highway. Doon, itong daan na to, opposite direction lang. Tapos ito pa pala. So itong packet na to, let's say for example, maliit yung dala yung sasakyan, di ba? Tapos yan, yung mga, kung kita nyo, packet yung mga packet yung mga sasakyan. So pwedeng give time hanggang sa makaangat sila lahat para di kayo mabitin kalagitnaan. Tapos primero na kayo dito sa baba,
And then paandarin nyo siya, maintain nyo lang yung speed nyo. Give it time na makatagos lahat ng mga sasakyan sa taas. Para, if ever sabihin natin mabitin kayo dito, at least nandito na kayo sa outer portion. Nandito kayo sa parang palabas na part. So from here, pwede na kayo mag clutch control. Tapos release. Kasi minsan di mo may iwasan mag-slow down sa part na yan. So yun, kapag kami kasunod kayo, hayaan nyo muna sila makaangat. Tapos pag napapansin nyo medyo lahat sila lumiliko, saka ka naman sumabay. Para at least, if ever na mabitin ka, hindi kayo mabibitin talaga mismo sa kalagitnaan. Lalo kapag kakargado kayo, tapos maliit yung sasakyan nyo, eh medyo kawawa yung makakawawa makina nyo dun. Maliit yung sasakyan nyo. Eh kung diesel naman dala nyo, walang problema. Pwede nyo nang sabayan yung mga ganun ano. Sakyan. Pero let's say for example, ang dala nyo Avanza, ano ba yung mga TV na sikat kaya Avanza. Ano yung kamukha nito? Ay yung ano na mini version ng Montero. Expander, yan, ganyan na 1.3 yung makina. So eto, may papakita ko guys eh. May matarik na, although dito lang tayo sa dito walang susunduin yung pamangkin ko, pero ito taas na itong part na to. O pag-usapang karon dito ka sa Baguio, talaga hindi mauubos sa mga matataas na lugar. Maripakyat ka dito. Maraming matatarik na lugar dito sa Baguio. Especially pag napupunta ka sa mga ganitong klaseng dam. Ngayon syempre, kung turista ka lang naman, hindi mo na ma-encounter yung mga ganitong klaseng. Pero pag taga Baguio ka, may possibility na maka-encounter ka ng ganitong ano klaseng kalsada. Okay, akit tayo. Bago makalobat ang ating phone. Ito, 1.5. Tinin natin siya 1K. Hindi. Ayaw niya mabitin. Wala na, makatagos na tayo sa kanya. Tinigil ko siya bagsak sa akin. Bagsak pa ng 1K. May pick upin lang.
KFC. Harapan tayo.
pinahihirapan eh. Kahit tulad niyan sa bahay, hindi ka rin naman pinahihirapan sa bahay. Nagagawa mo yung mga gusto mo. Bakit ka aakto ng ganun? Bakit ka aasta ng ganun? Si mama mo, mahalin mo si mama mo. Thanks! Love you!